kabundukan ng Kapalong, Davao del Norte. Sa ilalim ng taniman, may isang butas. Ang bungad nito may maliit na gate, nakakandado at tinatakpan ng mga sako. At kapag sisilipin ang kadiliman sa loob, bubungad ang isang lalaki. Maulay narinig na mo, tuko siya. Sigaw siya nga, nganong giana siya pagkulong. Sinisigaw niya, sinasabi niya pa ay tubig, walang tubig, bigas, at saka Yosip. Galing ko sa ilalim, mga last abroad na ako, mga 490,000. Sino ang lalaking nakapiit sa ilalim ng lupa? At sino ang may hawak ng susi sa kanyang kalayaan? Ang mga tiga-barangay Suaon alam na merong kulungan sa taniman. Kapag hindi siya pinapansin, babato siya tapos nagwawala sa loob. Pero ang magsasakang sininita, araw-araw itong sinasadya. Ang lalaki kasing parang nakakalaboso, walang iba, kundi ang nakababata niyang kapatid, ang 51 anyos na ngayon na si Nelson, hindi niya tunay na pangalan. Ito raw ang nagsisilbi niyang parang tahanan sa loob ng 8 taon na mula raw nung nawala ito sa katinuan. Kami tanan, ma'am, kay mahadlok man mig adtog layo ba, way kwarta magbaktas ra. Paminsan-minsan, nagiging agresibo raw si Nelson. Pero sa mga pagkakataong siya'y kalmado, nakakausap naman daw ito. Kumusta ka, Tay? Gusto na kong gawa sunda. Bakit ka ba dyan sa loob? Ilang gusto nga. Bilanggo gani ko. Kwaon daw nila ilang gusto diha. Asang napita ito sa Davao. Minakaw daw na Kumusta ang buhay mo dyan sa loob? Mahirap? hindi man. Mainit? Lamok pa ibuha rin wala biing. Paano kapag umuulan? Basa. Basa ko diha. Ang butas, maliban sa madilim, napakainit, napakasikip. Kaya si Nelson halos hindi na makatayo ng diretsyo. Hatag mangga mig pagkaon niya kay naluoy mi. Pag matulog siya, tagaan na mog hapin og simento og habol. Nang umagang yon, isang kaanak ni Nenita ang nagpunta sa butas para iabot kay Nelson ang isasaing nitong bigas. Nahugasan ang kaldero, no? Bi, hugasan tabi. Ang bigas, nilinis muna ni Nelson. Ba't ikaw? Bas gusto mo ba ikaw magluluto? May tao diha. Adlaw. As bukid ba. Sa bungad ng butas, nagsiga siya ng mga tuyong kahoy. Wapo magkulor. At saka niya ito hinintay na maluto. Si Nenita naman at ang isa pa nilang kapatid na si Lilia ang siyang nagluto ng ulam. Pagbusog, malakas ang sigaw niya. Galit siya ka Ninit. Sabi niya, kamu ang nagkulong sa ako ba? Gipreso ko ninyo, maana. So, padigos ka ah. Padigos ka, anda kit mall. Isang beses daw kada linggo kung paliguan nila si Nelson.
Yara may magligo, ma'am, kay di man may kasulod diha. Sabi ng panganay nilang kapatid na si Jaime na siyang naghukay sa butas. May pinagawa rin daw sila noong inidoro pero nasira ito matapos matabunan ng gumuhong lupa. Diri mamang CR diri yun, anak kong bawol niya diri. Diri kay gani. Kaya lang, nung nag-landscape. Pag side, wa na natabunan na. Maghingi siya og plastic nga. Tagay ko silupin kay magkuang libang ko mo ana. Mag-ihi siya diya sa kuan kadong gikalutan bitaw di sa labas. Ni akong payab ag tubig aron di mabaho. Ang sitwasyon ni Nelson ngayon, malayong malayo sa kalagayan niya noon. Hindi siya kinakailangang alagaan noon. Sa halip, siya pa nga ang umaasikaso sa kanyang misis na si Maricel at sa 4 nilang mga anak. Sa pagsasaka, itinaguyod ni Nelson ang kanyang mag-iina. Maayo ma'am mo dalag kuan pamilya. Kay eskwela mang iyang anak, duhang eskwela. Pero madalas daw silang magtalo ni Maricel. Si Nelson daw kasi seloso. Kay naana naman yung huna-huna mo ito nga. Iya kong gihuna-hunaan nga. Na daw ko'y lalaki. Kay kana daw lagi di daw ko kapuyo og balay. Kay kanang sikog trabaho ba. Ang suspetsa at sama ng loob nilunod daw ni Nelson sa alak. Kanya, way kaong-kaon. Tagtulog ka adlaw si inom, 2 ka gabi. Kahurot siya tag 10,000 kwarta. Inom lang. Tambagan na mo nga ayaw nag-inom. Masuko man siya. Kuha na magsundang tigbas na. Sibat nami. Kanang paghumanay, sige na daot na siya. Mulakaw na, ma'am. Surigaw, baktasyon niya gikan diri. Naman hilabot naman harbis nagkakaw, lubi. Kay iya daw kakao lagi. Mawad ang gid siya but. Hanggang iniwan na siya ng kanyang mag-iina. At ang kanyang mga kapatid, kinailangang magdesisyon. Maunang gikulong na lang namo. Kay kami may kuanon sa mga serman. Taong 2018, gumawa sina Jaime ng isang kulungang yari sa kahoy. Ang problema, lagi raw itong natatakasan ni Nelson. Lain ang huna-huna nato atong isuon. Murag, di na ako katulog o gabi. Pag huna-huna, kaya asa na. Kalaban ako ang nagkuhan ako, ma'am. Kaya sa sumunod na taon, Sinto sa ilalim. minabuti nilang dalhin si Nelson sa isang mental health facility sa Davao. Siya dito tulo ka bulan. Siya ra isa dito sa mental. Yatod ma'am doktor dire. Naayo na. Naayo na siya. Pero nung nakalabas, Araw kay nagbalik mag-iinom. pero dahil wala na raw silang sapat na pera para dalhin ulit siya sa mental hospital, sina Jaime nagdesisyong ikulong na lang ulit ang kanilang kapatid. Ako, ma'am, gusto gid kong maulian. Naawa ko sa iya, ha, ma'am. Nga, nakatulog siya diha. Nga, 8 anyos na. Nya kami nakatulog mig maayos sa kwarto. Para matulungan si Nelson, nakipag-ugnayan ang aming programa sa Municipal Social Welfare and Division Office ng Kapalong. Salamat, Miss Inyo, ma'am. Tagtabang mo sa amo mo, ah. Salamat, Miss Inyo, ha, ma'am, nga naay magkatulong sa kapatid namin. Ay, hirap naman mi sa among pamumuhay, ma'am. Uling-uling ra. Emergency, may tao. Kuan, sir ha? Para ma-check up ka. Pero ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nahirapang sirain ang padlock ng selda. Kinailangan din nilang hukayin ang lupa sa gate para doon mailusot si Nelson. Ilang saglit pa, si Nelson Gawas na. ligtas na nailabas. Siya pa ay nakatudlo. Ay, sweet mo day. Pa-check sa taas ng nurse. Pa-check sa tas nurse, sir ha? Oy, siniras ko nini. 120/79.
Kumusta man ka, tay? Salamat po ng gawa siya. Kung ipagawas. Kumusta man ang gibate, tay? Maman. Okay ra ka? Kumusta imong pangalan, tay? Marshall. Makalipas ang 8 taon, ngayon lang uli niya nasilayan ang mundo sa ibabaw ng lupa. Mula sa barangay Swaon, ibiyahe si Nelson papunta sa bayan ng Kapalong. Maminaw ko sa imong likod, ha? Inhawa. Basically, wala naman siyang ibang symptoms except sa ubo. Titreat po natin yung symptoms since medyo matagal-tagal na po yung kanyang ubo. At saka siya ibiyahe Patagum City para ipakonsulta sa isang psychiatrist. Meron siyang mga naririnig na parang sa guni-guni. Meron din siyang tinatawag ng mga delusions. Masasabi natin na meron siyang tinatawag yung mga psychotic symptoms. Si Nelson, meron daw schizophrenia. It's a condition, kaya siyang i-control, pero hindi siya totally ma-cure, but it can be controlled with medication. We always remind them na hindi talaga dapat uminom, not even a drop nga eh. Kasi it could cause more dysfunction doon sa pasyente. Kasi may effect talaga ang alcohol sa brain. And yung sakit niya is nasa brain din talaga. Para matulungan siya, mainam daw na madala siya sa isang mental health facility. Kaya mula Tagum City, agad siyang dinala sa isang mental facility sa Davao City. Iba sa pinagdalhan sa kanya noon. O, nagpasalamat din nga na admit siya. Kasi maayo ra. Maayo ra siya siyang sakit. Nalipay man mi anak, ma'am. Kasi maayos siya. I-re-enroll namin siya sa program namin sa mental health program. Every month talaga, libre yung check-up at saka libre yung gamot. At saka yung kung magka-problema sila sa sasakyan, so pwede naman kami makipag-coordinate sa barangay for free transportation nila. Ang plano namo, amo lang tamo ng yuta ng bangag diha. Kaya di na siya ibalik diha. Balak rin daw nilang ipagawa si Nelson ng sarili nitong bahay para doon na ito tumira kapag natapos na ang kanyang gamutan. Basig maulian po na, ma'am, oy. Kung naay insaktong tambal matumar. Sino ako? Sino ako? Kilala niyo ako, di ba? May ilan na kaming mga naitampok na kaso na katulad ng kay Nelson. Mga may problema sa pag-iisip na dahil walang mga mental health facility na pwedeng pagdalhan sa kanila, ginawan na lang ng kung ano-anong mga kulungan. Lalo na't matapos ang pandemya, dumami ang mga kaso ng mental health o may mga problema sa pag-iisip. Sa pagtatali sa isang tao na may mental health issue, mas lumalala ang kanyang psychological challenges o difficulty. Importanteng malaman ng pamilya na meron tayong maaaring puntahan. Barangay health worker pwedeng magrekomenda o magbigay ng referral kung saan ang pinakamalapit na ospital para sa kanila. Sa kailaliman at kasuluk-sulukan ng ating isipan, may mga digmaang hindi nakikita at mga sugat na hindi basta natatanaw. Kapag kulang ang pangunawa, kahit ang pagmamahal parang nagiging kulungan. Gawas na. At hindi kulungan ang gamot o magbibigay lunas sa mga may sakit sa pag-iisip, kundi isang daang pauwi sa kanilang sarili.